Hi mga ka-Cherry Blossom, happy anniversary sa ating vlog natin for today. At pinapakinggan na po natin po ngayon yung umi-air pong private radio station na naman. Ito, yung Radyo Contra Vivo. Pares na nga po silang pinapakinggan sa ating Itel Neo R60 at sa ating gana natin Pensonic Microplay. So, ngayon anniversary na to, yung ginawa nilang kalokohan, hindi natin po palalagpasin to dahil anniversary ng vlog ko, pre-nightbait ko po yung video na yun. Pero ngayon, iaano natin po ngayon. So, kung bago ka lang po sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. And don't forget to like my Facebook and follow me on TikTok. So, pupunta na po tayo doon sa ating dati natin pwesto sa kainan dito sa Pilapil Street. Yan. Ito, may area na naman po sila ngayon ng anime music na may kasamang merong malisang pagpa-broadcast nila ngayon. So let's go. Okay, so ngayon ay dahil anniversary ng vlog natin, ayan, ito, pinapakinggan na natin po sila both sa ating microplay natin, Pensonic Microplay, at sa ating Itel Neo R60 at pag ako'y lalabas ng Pasay City ay nakikinig tayo online sa caster. So okay, so ngayon anniversary, sakadyain natin to hanggang 12 o'clock yung station ID nila. Dating online. Pag ako yung napalayo dito sa Pasay area ay gumagamit ako ng online. Okay, at bakit po hindi po naaabot ang aking radyo, both radio, sa post nila kasi naabot daw sa Batangas at Laguna at Muntinlupa itong pirate radio station na ito na Radyo Contra Vivo 107.1. Ayan, naabot po yun sa kanila daw. Kasi po, number 1, mataas ang antena nila. Number 2, depende sa uri ng radyo. Hindi ko po pwede sabihin yung dahil yung feature na yon. Pero I think mag-react na naman yung mga bashers natin. Wag na natin Depende yan sa uri ng radyo kung naaabot ng low power. Hindi katulad siya ng AM. Nung tayo ay nagpunta sa UP Diliman, sa Quezon City, AM po ang ginagamit nila. Pero naaabot ang broadcast sa amin sa Valenzuela City. Dahil AM radio was, hindi lang po siya sa area nagpo-broadcast, pati sa underground. Kaya nga meron nga doon na may karatula doon malakas kasi yung voltage kasi yun bawal nakalagay doon, danger, high voltage, bawal pumasok, DCUP yon. Pinuntahan natin yun dahil delikado po ang power niya, yung voltage niya. Maluluto kayo doon kahit isang hotdog o isang halaman o damo man lang tatapat mo sa tower, lalo ko masusunod doon at saka maririnig mo pa yung boses ng transmission niya. Yun. So, hindi katulad ng FM. FM was not dangerous but umi-ere. Yun. Umi-ere po siya sa ere lang but hindi siya malawak. Depende po yan. Sa uri ng radyo yan pag malawak kung naabot. Kasi ang FM kasi nababase yan sa tapon ng broadcast niya, Yung pinuntahan natin po yung Ateneo de Manila, yung radio station nila na 87.9 Radyo Katipunan. It is 10 watts yung power nila. Hindi ka na DCUP 5 kilowatts. Dahil malawak din yun. Naabot po yan hanggang Bulacan, Cavite, or whatsoever. Kahit dito ka maabot pa rin ng DCUP dito ang frequency niya is 1602 ito
patago po yung antena po nila. Yan. Patago po ang antena ng ng 87.9 Radyo Katipunan ng Ateneo de Manila. Patagong-patago po talaga. Kaya hindi po naabot pati sa UP Diliman. Dahil talaga, patago talaga. Number 2, iba kasi yung antena nila, 1/4 GP yata yung ginagamit nila or ano. O kung gumamit sila ng dipole or ano, or Yagi, I think Yagi naaabot din yun eh. O pag gumamit siya ng dipole o Yagi, lalong malawak ang broadcast yan. Eh, GP antena yung ginagamit po ng Radyo Katipunan o yung antena na libre. Baka nasa loob yung antena transmitter ng Radyo Katipunan. So ito, nasa labas na po yung antena na po nila, malawak na po din. Malawak po, 150 watts. Yun. Sabi nila naabot sa Batangas, sa Laguna. But ano, depende yan sa uri ng radyo nila. Malakas po yung ano, yung kanilang ano, yung receiving ng kanilang radyo. Ito sa akin kasi yung Sonic Microplay ay iba talaga po ito. Pangit ang ano, masasabi natin, hindi po sa pangit ang ano, ang pagka-receive niya, pag low power, hindi talaga aabuti talaga kapag ganun talaga ang radyo mo. Meron kasi uri ng radyo, may dipihit, dipindot, ayan, ito yung dipindot natin eh. Itong dalawang to. Ayan. At isa pa dito, ayan, ano, wala tayong pakialam sa kanila na aabuti sila hanggang Metro Manila, no? Kung gusto niyo na abutin sa Metro Manila, pakiabot lang po sa Valenzuela area sa amin, yung 107.1 MHz FM ninyo. Baka hindi nyo alam ang Valenzuela, ay sa Malabon o sa Caloocan o sa Monumento, sa Navotas, paabutin nyo lang doon sa amin yung radio broadcast ninyo. No right streaming, basta paabutin nyo. Baka hindi nyo alam ang Valenzuela City or Camanava area o Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela. Hindi nila alam kasi yun ang part of Metro Manila ang Valenzuela, Valenzuela City, Malabon City, Navotas City at Caloocan City. Alam na nila dito, Parañaque, Muntinlupa, Laguna, and Batangas. At Manila pa, Naabot niya sa Quirino Avenue yung broadcast na yan. I think last year pa yun. Ngayon hindi na eh. Hanggang hilpuyat lang sila eh. So yan lang Ang tabayan na natin ang Station 19 on 12 o'clock. Maano natin. Mariakan natin on its first anniversary ng vlog natin na pre-night ko at kinukuha nila yung boses ko doon. Kinuklong nila no? Okay guys, ayan. Okay, tungkol po to sa World Radio Day noong February 13. Ang tema po natin po doon ay Radio and Artificial Intelligence working together. AI is a tool, not a voice. Ayan. Hindi natin pwede gamitin dahil yung voice, dahil ginagamit natin po yung sa panloloko ng tao. Ayan. Kunyari, Dinoy po, inay clone mo si Mike Enriquez. Patay na po yun eh. Tapos i-air ko sa radyo po yung boses niya. Ayan. Sino pa yung mga yung crush ko, si Nikki Di Guzman. Ay, shoutout sa'yo, Nikki, sa yung crush ko na newscaster sa News 5. Yan, panoorin po siya. Hi, shoutout po Nikki Di Guzman. Yung crush ko, yan. Inay clone nila, tapos inano sa radyo. Tapos gagamitin sa panloloko. Ito naman mga taga-radyo kontrabibo. Isa, as a radio enthusiast and a vlogger, bakit yung AI clone yung boses mo?
Bakit? Para manira ng tao. Ang AI hindi po ginagamit sa ano yan, sa panluloko ng tao, pang broadcast, ayan. Para gawin nyo ako voice over or ano. Ginagamit nyo sa paninira yan. Kasi ano yung sa ginagawa kong mga vlogs natin. Oo, mali talaga pag broadcast nyo talaga eh. Nagmumura pa kayo sa ere. Ano pa? Kung ano na mga pinagsasabi ninyo, lalo magagalit ang mga nakikinig sa inyo o yung hindi nakikinig sa inyo dahil mali naman yun. Kahit pirate radio kayo, okay lang. Eh pag may nagsumbong na sa inyo, hindi lahat kami, hindi ako. Dahil nung dapat ako sana magsumbong, kaso lang, mahal po ang pag-complain. Babayar mo pa yung NTC. Saka kung may magsusumbong sa inyo na may kaya, mag-ingat na kayo. Ingat-ingat lang. Mga taga-UP nga, hindi nga nagreklamo kapag pinablock ko yung radio station na. Kapati yung mga taga-atin na yun, binablock ko yung radio station na kayo, nagre-reklamo kayo dyan. Bakit ko kayo nagre-reklamo? Dahil mali talaga kayo. Wrong broadcasting. Gamitin nyo sa kasamaan ang pag-e-ere nyo sa radyo. I'm sorry, kung nakakasakit ako ng damdamin, kayo o yung mga nakikinig ng radio station na ito online. I'm sorry ginagamit yung sama-sama ang pag-broadcast. Kung resbakan nyo ako. Wala ko pa alam. I-ray nyo Moses ko. I-ray nyo. Para sumikat ako sa YouTube channel ko. Tingnan mo, 1,300 subscribers na ako. Nang dahil sa inyo, nasundan na ako dito sa YouTube. Salamat sa inyo. Dahil pag kumita ako dito, I want to build my own radio station in my community. Nang dahil sa inyo. Pero gagamitin ko po ito sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Gaya nyo. Wala ko pakialam kung pinaka-edgy na radio station kayo. Ano kayo? Diyos, aabutin yung radio station ninyo ng 2050. Buhay pa ba kayo nun? Lahat na nasa di ba? Nasa cemeteryo, sa Columbario, pag 2050 naabot kaya ako nun? Parang matanda na ako nun no? Hindi naman kayo Diyos. Ay, yung post nila na umulang bumayo, hindi daw sila aalis daw. Kahit magunaw daw ang mundo. Tapos, mag-e-ere pa rin sila. Sino makikinig sa'yo kapag nagunaw ng mundo? Kung naubos ng mga tao ngayon, sino makikinig sa inyo? Yan. 2070 pa yung post na yun, Yan. Yung inana natin, yung pinagtripan natin sa vlog natin, sa World Radio Day vlog natin. Tapos may problema pa tayo sa flood control project, sa flood control scam pa, sa scandal pa sa flood control. Dapat sana wish ko sana binahana kayo para tumigil na kayo sa pag-ibig. O hindi sila tumigil kahit may malakas na habagat, tuloy pa rin sila sa pag-ere nung ay nako, nakakanig kahog na mga binaha kami tulad. Pero sila, kahit binabaha ng buong Metro Manila, sige pa rin sila. Grabe.
Grabe na tong radio station na ito. Wala ko talaga masabi. Radyo Contra Vivo, wala akong masabi sa inyo. Pinasikat nyo lalo ako. Dito pa lang. I never stop pag kayo gumawa ng station ID. I'll never stop this. At saka ano, ito pa. Hindi na ako sa YouTube sinusundan nito. Pati sa Facebook. Oh. Pati sa Facebook, sinusundan na ako, ha. Oh. May sinasabi ako na hindi ko pwede sabihin. Ayan. So, ito sasabihin ko sa inyo, mas tanga pa kayo kay Aludia Gotesiao. Yung cosplay niya. Yung lahat ng mga hilig sa anime. Libo rin kayo. Tapos galit kayo, Contra Vivo kayo. Radyo Contra Vivo. Tapos ito yung tugsog nyo, anime music. Ang dami naghahanap yan. Tapos ano? Tapos ang station ID nyo, puro mura. Dahil hindi ko kayo makakatawad. Oo, salamat pinasikat nyo ako talaga. Lahat ng mga subscribers ko dumami dahil sa inyo. Yun lang. Kaya, hindi po pala magsasara itong kainan sa Pilapil Street. Dahil ano, 24/7 po sila dito. Yan. Dapat sana o-order ako na kaya lang kulang ang pera ko. Hindi ako makakain. Nakakataka pero kakain na lang ako sa bahay. Oh. Kaya kahit kasama ko yung nung nakaraan Chinese New Year sa Binondo. Nagki-crave ako doon sa drive na pusit, tikoy, saka yung mga Chinese food po doon sa mga ilang mga restaurant doon. Nakatakam na nga ako eh. Pero sabi ko, kakain na lang ako sa bahay. Kaysa ang importante yung babas-basan na ako ng swerte. Nakikinig ako online ng Radyo Contra Vivo. Habang naglalakad ako sa may Binondo mula sa arko ng China hanggang sa Ongping. Yan. Takam ako nun. Kasama ko yung kapwa ko vlogger, hindi ko pwede sabihin yung pangalan niya dahil gusto niya talaga ng privacy. Yan. Takam ako nun sa pagkain nila. Ngayon, yun. After the Chinese New Year, it's February 18 ngayon, Ash Wednesday. Ito na po yung umpisa ng Kwaresma natin. Ayan. Umpisa na po ng Kwaresma. Kaya ayan sinusimulan ko na po yung Holy Week natin. Ayan sinumpisa natin yung vlog natin ngayon about Holy Week. Ayan. Yung natapat pa ito sa anniversary natin dito. Yung Ash Wednesday. Ang patisimulan, ang beginning na Holy Week, the Lenten season. Ay, ito lang, makakabalitan. So, ayun, antayin natin ang 12 o'clock. Kasi 24/7 po ito dahil 24/7 yung kainan dito, 24/7 din ang pirate radio na to. Yan. Okay, ayan, today, 11:58 na po, malapit na po tayo sa midnight ng February 19, ayan, February 18 po tayo ngayon, at abangan natin yung reaction natin sa station ID. Ayan, pinapakinggan ko na dito sa item na yung R60 na naka-headphone, at dito rin sa naka-volume off na tayo, naka-volume down tayo. Ayan, para magano natin, narinig ko naman yung Ayan, 11:58 ng gabi na po ngayon. Sinadya na po natin dito. Kasi 24/7 po ang bukas ng kainan dito sa Pilapil. But 24/7 itong piratado radio station na to. Hindi sila titigil yun. Hindi sila magsa-sign off talaga.
Isang minuto na lang, marinin na natin yung station ID at magre-react pa rin tayo ulit. Yan, tandaan po, medyo masailan po itong marinin yung station ID sa reaction ng video natin. Okay. Okay na, ito na. Na radio station sa buong Metro Manila. Putang ina mo! Mas malaki. Tang ina! Putang ina ta! Sigo ko ng Pinas ng Clinol yung AI ha. Recipe pala kayo no? Chef Surgeon Ina mo! Putang ina! Radio kontra Medina Dinosaur. Welcome to a brand new day. Our time is 12 midnight. Kapalit pa. Talaga no? Midnight na. So ito. 24-hour broadcast. Di pa rin sila titigil sa kakamura nila kahit madaling araw na, no? Ano? Okay, so sinabi natin, okay, kakasabi lang. O lang nung mga nakaramblog natin, don't listen to the radio station po. Ayan. Ayan. This anniversary, ayan, of this Omar vlog na pre-night ko, ayan. Wala talaga, hindi talaga salit talaga titino talaga. Okay, so salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating TikTok. Ay, sa nga pala, maraming salamat po pala sa nag-sponsor sa akin ng bag. Thank you po. Ayan. Ito po. I think galing sa Caloocan to eh. Binura ko lang yung logo ng ano. Galing sa Caloocan to. Ayan. Binura ko lang yung ano ng politiko. Ayan. So ayoko talaga yung pamumuno talaga ng Caloocan ngayon. Ayan. Marami nang nambabas sa Caloocan sa Caloocan government ngayon. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ay, magkikita. Sa next video natin, pupunta tayo ng UP Diliman para dalawin natin yung studio ng DCUP 1602. Ayan. Kaya kasi, certified kasali ako since 2014. Nag-comment po ang DCUP sa akin. Nag-reply. Kasi ang pinakainga ko yung tropang radyo noon. Ayan, so ayan, maraming salamat po. Sa UP tayo and Ateneo de Manila para sa Radyo Katipunan 87.9. Ayan, pupunta natin yung studio sa sa UP Diliman. Yun po yung building ng College of Mass Communication, o yung kung hindi ka taga UP, yun ay tinatawag na Plaridel Hall. Ayan. Pupunta natin din yun. Ayan, nahanap ko na. Ayan, ang studio ng UP. Makikita nyo sa next video natin. So, kung bago ka lang po sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. And don't forget to like me on Facebook and follow me on TikTok. So, this is Cherry Lulu Kamangan Vlog. As always, thanks for watching. Thank you po sa inyong panonood. Kaya ko palang gayahin pala si Sir Jeff Otani. So, rest in peace sa'yo, Sir Jeff. Bilang si San Goku. Yan, Goku ng Pinas. Ito yun, no? So, gagayahin ko to. Gagayahin ko to. So, ito na. Huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pakikita. Paalam!